panginsulod ko. Dalay ko ng Diyos. Hallelujah. Pastor siya sa panginsulod ko sa art. Kung saan ang art? A-art. Apostolic, Antipulo, Apostolic Revival Center. Dalay ko ng Diyos. Hallelujah. Wala na yung pastor, panginsulod ko, Pastor Jonathan Dolorito. Walang pagsasok ko yung Diyos. Pastor, wala ka sa mga sa Diyos. Praise God. Come on, isang pa natin palapakan ng Lord. Yes! Hallelujah! Pwede ba tumayo kayo lahat, mga kapatid? Pwede ba natin bigyan ng isang minutong pagpupuri? Come on, praising God and serving awesome. Hallelujah! But it should be our lifestyle, mga kapatid. Hindi tayo nagpalito para manood lang. We are here to glorify and to magnify the name of Jesus. Yes! We lift your name on high, Jesus. Oh, hallelujah, come on. Jesus said, if I will be lifted up, then I will draw all men unto me. Come on, let him be lifted up. Ayaw natin na mag-glorify ang pangalan na nag-iisang Diyos. Blessed be the name, blessed be the name. Praise God in the house. Hallelujah. And everybody shout, to God be all the glory. Amen. Praise God. Isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Amen. Kung meron ba isang bagay na ginagawa natin sa lupa, na patuloy natin gagawin doon sa tahanan ng Panginoon, walang iba kundi ang pagpupuri at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan, mga kapatid. Praise God. I give glory to our Lord Jesus Christ for His wonderful opportunity, mga kapatid. Amen, na makasama kayo ngayon pong gabi sa isang makalangit na gawain ng ating pong dakilang Panginoon. Amen. Praise God. At gusto kong pasalamatan ang ating pong mga leaders ng men's department. Amen. Dahil kung wala sila, hindi maging hallelujah ang gawain ito ngayon pong gabi. Amen. And just want to appreciate, mga kapatid, at pasalamatan ang ating pong district presbyter ng Caraga District, Reverend Rick Casimero, mga kapatid. Praise the Lord. At sa lahat ng ating pong mga presbyter, amen, hallelujah, Reverend Oscar Pistaño, Reverend Joe Cobero, Reverend Joven Abrigoso, mga kapatid, Reverend Jeffrey Lignoan, amen, and also sa ating pong district secretary, amen, Reverend Harlon, amen, Nikilia, mga kapatid, amen. At hindi ko pwedeng kalimutan ang ating pong presbyter, mga kapatid. Bagong presbyter ng bagong section, siya po ay kaklase ko sa Bible School. Amen. Reverend Bernie Macas, mga kapatid. May energetic at masikasig sa gawain po ng ating Panginoon. And I am so thankful, hallelujah, sa ministry na pinagkatiwala, mga kapatid, ng ating Panginoon. Amen. And also, gusto kong pasalamatan ang ating pong district leaders, mga kapatid. Amen. Ang ating district men's department secretary. Amen. Reverend Roy Tan. Praise the Lord. Maraming salamat sa
pagsundo at sa inyong imbitasyon. At lalong higit, mga kapatid, ang ating pong District Needs Department President, Reverend Leonardo Pidan. Amen. Isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At salamatan ko rin, mga kapatid, ang lahat ng mga churches, president, mga kapatid ng mga katatayan. Amen. At sa lahat ng mga katatayan ngayong pong gabi, pwede bang ibigay natin ang the best sa palakpak para sa buhay ng Diyos? He deserves our worship. He deserves our praises, mga kapatid. Glory to God. Amen. At sa napakagandang host church, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang Butuan Church, mga kapatid. Under Pastor Alcantara. At sa lahat ng mga pastors, I salute you all in the name of the Lord. Salamat po sa inyong pagtanggap. Amen. Na ako po ay makatayo sa likuran ng pulpitong ito, mga kapatid. Binabalik ko ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Sa bawat pagtitipon ay meron pong nangyayari at nagaganap. At aasa tayo ngayong gabi sapagkat 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan ay narito siya sa ating kalatitan, mga kapatid. Hallelujah! Praise God. I feel the presence of the Lord, mga kapatid. And I am praying to God, Lord, bigyan mo ako ng mensahe na angkop sa pangangailangan ng aming mga katatayan sa lugar na ito. Praise God. So, if you have your Bible, as we remain standing, mga kapatid, let us open our Bible in the book of Philippians chapter 1, verse 20. At nilagay ko sa screen ang English, Tagalog, at saka Bisaya. Ako po, mga kapatid, ay Bisaya din from Tagum City. Pero paumanhin po, hindi na po ako marunong mag-Bisaya pag mag-aral. Dahil I was converted, mga kapatid, in Manila sa leadership po ng ating General Superintendent, Reverend Cesar Pistan. Amen. Philippians chapter 1, verse 20. So my earnest expectation. Lahat magsabing expectation. And my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Okay, sa Tagalog, basahin natin lahat sa Tagalog, mga kapatid. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na saan may hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na kaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilangin si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa kamatayan man. Now, praise God. Pilipos 1:20, okay, sa Bisaya. Yan. Lahat pa dito marunong mag-Bisaya? Praise the Lord. Okay. Sabi ng Bible, dakot kaayo ang akong tinguhan o paglaom nga dili dayon ako maulawan. O unta sa makalingadto, magpadayon ihapon ako nga magmansugod aron nga pinag-amin sa akong kinabuhi
o sa akong kamatayon, matay si Kristo. Hallelujah! That's the goal of this life, mga kapatid. And this evening, by the grace of God, I just want to preach to you on the topic that says, earnest expectation. Pwede bang kamayan mo yung katabi, sabihin mo, expectation tonight. Amen. Shall we all pray, mga kapatid? Lord Jesus, tonight, we come into your holy presence with a joyful heart. Nagpapasalamat kami sa ganitong pagtitipon, Panginoon, ng iyong pangalan o Diyos ay maluwalhati at minsan namin itataas sa aming mong kalagitnaan. Lord God, I am asking that you will continue to move powerfully in our needs tonight. Let the demonstration of your power and of your Spirit, Panginoon, ngayong gabi, anumang mga expectation na meron kami, ikaw ang Diyos na magbibigay, Panginoon, ng katugunan sa aming mga dalangin at sa aming mga inaasahan. Manuwalhati ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong gabi. In the name of Jesus, I pray. At lahat magsabi, Amen. Come on, something give God the glory. Open up your hands, all you people, and shout unto God with the voice of triumph. Hallelujah. Praise God. Kamayan mo ang iyong katabi at sabihin ko sa iyong katabi, I am blessed tonight. Amen. Praise God. Please be seated. And may the Lord God bless you, mga kapatid. Earnest expectation. Ang bawat isa, mga kapatid, every one of us, tonight, mga kapatid, amen, ay meron tayong mga expectation sa gawain ito. Amen. Hindi tayo pumunta sa lugar na ito na walang dahilan. Pumunta tayo sa lugar na ito na merong expectation, mga kapatid. At gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin, anumang mga bagay na ating binibiti, anumang bagay na ating ninanais, ang Diyos ay narito. Ang Diyos ay handa na kapagpuin ang pangangailangan na meron tayo sa ating kalagitnaan. And, hallelujah, we are people afraid of great expectation. That involves expecting things from God. So tayo yung mga tao na para bang takot tayo na mag-expect, mga kapatid. Maging sa mga bagay patungkol sa Diyos. Takot tayo mag-disappoint. So, mga kapatid, we never expect God to do great things to us. Amen. Tandaan nyo, kailanman ang Diyos ay hindi nagbibigo sa kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Listen, pag ang tao nangako, madalas napapako. Pero tandaan nyo, ang Diyos nagpapako para lang matupad ang kanyang mga pangako. Hallelujah! Lahat magsabi amen. There are more than 9,000 promises in the Word of God. Merong higit 9,000
Praise God. Hallelujah. Listen. Most of us accomplishments, mga kapatid, do not accomplishments because we do not expect to accomplish very much. Alam nyo, ang Diyos nagkakantay lang para gagawa sa buhay mo. Mga tatay, alam mo na ang Diyos handa siya nakikilos at gagawa sa buhay mo ngayong gabi. But many times we are expecting too much to people, but not to God. Minsan umaasa tayo sa kilos ng tao, sa provision ng tao. Amen. Ang resulta, mga kapatid, nabibigo tayo. Pero tandaan nyo, mga katatayan, hallelujah, ang Diyos natin, hallelujah, inaasahan, ang Diyos ay may kagayawang nakikilos, gagawa sa bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Now, balik tayo sa text natin para maunawaan natin. Sinabi ng Apostol Pablo, according to my earnest expectation. Lahat masabing earnest expectation. Ang salitang earnest, it means intensely serious of mind. Ang tanong ko ganito, seryoso ka ba sa expectation mo ngayong gabi? Naniniwala ka ba na ang Diyos gagawa ng dakilang bagay sa buhay mo? Naniniwala ka ba na ang Diyos, hallelujah, ililipat up niya ang mga pagpapala sa buhay mo? At ang salitang expectation, now, ang expectation, it is the expression of our faith. Kaya ka nag-expect kasi may pananampalataya ka. It is a strong belief that something will happen. Mga kapatid, hallelujah, pananampalatayanan mo ngayong gabi na anumang mga bagay na iyong hinihindi sa Diyos ay ipagkakaroon ng Diyos sa ating mga buhay. If you want blessing, hallelujah, believe in the Lord that God will give you blessing. It might be you are here. Para bang napakalayong ng presensya ng Diyos. Maaaring nandito ka sa church na dismaya ka, bakit sila lang ang napuspos ng banal na Espiritu Santo. Pero ngayong gabi, aasa ka kung si brother ay pinuspos ng banal na Espiritu, nakaramdam na presensya ng Diyos, ikaw din ay mapuspos ng presensya ng Diyos. Now listen carefully. The most dangerous people in the church are those people who are not experiencing to have a personal encounter with God. Ang pinaka nakakatakot na tatay sa church ay ang tatay na hindi nakaranas ng personal encounter sa Diyos. Why? Sila yung mga, hallelujah, unfaithful. Sila mga kapatid, yung mga persecutor. Sila yung mga unthankful. Look up, Saul o Apostol Paul. Nung hindi pa niya na-encounter ng Panginoon, persecutor. Mga kapatid, pero tandaan nyo, ano man ang inyong pagkatao, ano man ang iyong nakaraan, once na ma-encounter mo ang Diyos, babaguhin ang buhay mo ng
habit or it is a strong desire filled with anticipation and confidence in obtaining what is hoped or what is expected. Ganun po ang expectation. Pag sinabing earnest expectation, ibig sabihin, magkakamtan mo ano yung minimiti mo. Parang nagalilangan kayo. Ulitin ko, pag sinabing earnest expectation, ibig sabihin, ano man yung inaasahan mo sa Diyos, ay magkakamtan mo dahil ang Diyos ay mabuti at tapat na Diyos. Hallelujah. At masabing thank you, Jesus. Tandaan natin, ang Diyos natin ay hindi mahirap na Diyos. Hallelujah. Ang Diyos natin, hallelujah, ay hindi, hallelujah, limitadong Diyos. We are serving a God that is a missionist God. Hallelujah. Time does not bother Him. Change does not affect Him. Why? Because our God, He is an immortal, He is an eternal, He is an everlasting, and He is all-powerful God. Meron bang mahirap sa Diyos? Iyan umasa ka sa Diyos. Ang sabi ng Bible, the devil or the thief coming not but to steal, to kill, and to destroy. Naparito si Satanas sa magnanakaw para pumatay, magnakaw at magwasak. But I have a good news for you. Jesus is coming to give you life. Not just an ordinary life, but He came to give you abundant life. Ibig sabihin, ano man ang linakaw ng kaaway, kayang ibalik ng Diyos. Ano man ang sinita ng kaaway, kaya niyang ayusin. Why? Because we are serving a faithful God. Come on, so lift up our hands to the Lord. Come on, Lord, we call the name of Jesus. Hallelujah! Kailangan kayo, Lord. Hallelujah, tandaan mo, walang imposibleng bagay. Hallelujah, sa ating Panginoon. Iniisip mo ngayon, Lord, may karamdaman ako. Amen. Ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Lord, may pangangailangan ang pamilya mo. Isipin mo, ang Diyos ang magpo-provide sa bawat pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Now, ang sabi ni A.B. Simpson, our God has a boundless resources. Napakalawak ng resources ng Diyos. And the only limit is in us. Mga tatay, you can limit me. You can limit those pastors. You can limit the leaders. But I just want to tell you, you cannot limit God. Pwede niyong limitahan ako. Pwede niyong limitahan ang mga lingkod ng Diyos. Pero hindi mo kayang limitahan ang pagkilos ng Diyos. God is no respecter of person. Baka iniisip ng mga bago dito, ang presensya ng Diyos ay para lang yan sa mga faithful. Baka ang presensya ng Diyos para lang yan sa mga leaders. Baka ang presensya ng Diyos para lang yan sa mga matagal na. I just want to tell you that our God is no respecter of person. Alam ng Diyos kung anong ninanais mo at ang Diyos ay nais niya na ikaw
Mga tatay, I have the good news for you. There is no shortage. There is no crisis in God's past supply. Tandaan mo, kung mayroong crisis dito sa mundo, tandaan mo, sa Panginoon, walang crisis. Kaya na i-provide ang pangangailangan mo. Kaya na i-supply ang pangangailangan mo. Ang kailangan mo, huwag mong limitahan ang Diyos sa iyong pagpupuri. Huwag mong limitahan ang Diyos sa iyong pananampalataya. Huwag kang sabihin, don't limit. Let the presence of the Lord guide you. For the kingdom of God is not limited with, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Kaya, lagi kang magpakapunog lagi sa presensya ng Diyos. Listen, it is God's will that His people be filled with the Holy Ghost at fire. Kalooban ng Diyos na ikaw ay mapuno at mapuspos ng presensya ng Diyos. Bakit, Pastor? Dahil ang presensya ng Diyos nasa buhay mo, it is easy to serve God. Bakit ka nahihirapan? Kasi naglilingkod ka lang sa iyong sarili. Pero pag ang presensya ng Diyos nasa buhay mo, walang mahirap sa paglilingkod sa Diyos. There will be no trial that is unbearable. Walang kasalanan na hindi kayang pagtagumpayan. Dahil ang sabi ng Bible, greater is He that is in you. Greater is He that is in us than he of this world. If the presence of God is in you, there will be no tithes and offering. It's too hard to give. Pag wala ang presensya ng Diyos, mahirap magbigay. Pag wala ang presensya ng Diyos, mahirap maglingkod. And that's the reason why we are here tonight. Hallelujah! Alam natin na sa ating mga sarili, hindi namin kaya, pero kaya ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, He will supply all our need according to His riches and glory. Kaya, if we trust and rely on God, God can supply security upon you. God can supply protection. God can supply healing. God can supply power. God can supply the blessings. And above all, He can pay you with the power of the Holy Ghost. Jesus is the Emmanuel. He is the God with us. Lahat na sabi, God is with us. Pwede ba natin isigaw? God is with us. Pwede nyo bang isigaw yan pagkatapos ko magsalita? Once again, sige. God is with us. Magtatagumpay ka sa buhay. Bakit? Makapagtapos sa iyong mga anak. Palalayain ka ng Diyos sa bisyo. Pagkakalingin ka ng Diyos sa iyong mga karamdaman. Aayusin ng Diyos ang sinira ng kaaway ng pamilya mo. Dahil ang Diyos
kung ano ang expectation ko, bakit ka narito. But one thing that I know, kung bakit ka narito ngayong gabi, dahil meron kang inaasahan sa ating po, Panginoon. And you need to work with your expectation. Dahil ang Diyos ay sasabi na, hindi ako mahirap na Diyos. Wala akong limitasyon na Diyos. May kakayanan ako ng Diyos. Ang kailangan lang anak, lumapit ka sa akin. Hallelujah, maglingkod ka sa akin. Magpatumbaba ka sa akin. I want to give the subtitle of our message about the power of expectation. In Luke chapter 11, verse 1 to 10, ating pong mabasa ang isang pinuno at Gentile centurion who expected Jesus to do something spectacular. Dahil sa time na yan, ang Panginoon kumikilos at gumagawa madalas ang mga Hudyo na pastor. Pero sino ito? A centurion, Gentile mga kapatid, malayo pa ang kanyang nilambay para lamang masubukan niya si Jesus. Meron siyang inaasahan na alam niya, hindi niya kaya sa kanyang sarili, pero kaya ng Diyos. Now sa verse, nung nakita niya si Jesus, napakalayo pa ang kanyang pinanggalingan. Now, ang senaryo dito, ang kanyang alipin ay nakahiga sa balik ng karamdaman. Nag-aagabuhay. Ang nilakbay niya ang isang malayo para lang masumpungan si Jesus. At nung nakita niya si Jesus, siya po ay nagpakumbaba at lumuhod. Ang sabi niya kay Jesus, hindi naman ako karapat-dapat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na lumapit sa iyo at humingi sa iyo. Kasi hindi siya Israelita. Siya po, mga kapatid, ay hallelujah, hindi. Pero, ang kanyang sinabi, it goes beyond the expectation of God. Kasi bakit? Hindi niya sinabihan ng Panginoon, Panginoon, sumama ka sa akin. Hallelujah, samahan mo ako, Panginoon. Kasi yung aking alipin doon, nag-aagaw buhay. Pero alam niyo ba, kung anong nakapagmangha sa Panginoon? Nung lumuhod siya, at ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, huwag ka nang pumunta doon, huwag na tayo pumunta doon, baka hindi pa maabutan. Ang sabi niya, Panginoon, sabihin mo lang na ang aking alipin ay gagaling at siya ay gagaling. Panginoon, sabihin mo lang. Ano sinabi ni Jesus sa verse 9? I say unto you, I have not found so great faith, Amen. no, not in Israel. Kahit sa bayan ko, kahit sa mga anak ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng pananampalataya. Sabihin mo lang, Panginoon. At ito po nangyari sa verse 10. Hallelujah. And did that word said, yung kanyang mga pinadala, returning to the house. And here comes the good news. The power of expectation. The Bible says, mga kapatid, hallelujah, they found the servant whole and had been sick, mga kapatid. Pinagaling ang isang alipin mula sa panig ng karamdaman. Mahal bago kayo umalis sa tahanan,
maaaring may sakit ang iyong anak, maaaring may sakit ang iyong asawa, pero sabihin mo ngayon, Panginoon, hallelujah, sabihin mo lang, ang aking pamilya ang gagawin. Maaaring bago kayo umalis sa iyong tahanan, may pangangailangan, what you need is to believe in the Lord. Dahil ang Diyos ay walang limitasyon. Ang kanyang kamay ay hindi kaiksi. You need to know that God is looking to bless those people who have a great expectation. Tandaan niyo, pwede niyo akong limitahan. Pwede niyo limitahan ang ibang mga pastors, pero hindi mo kaya limitahan ng Diyos. Hallelujah, sabihin mo ngayon, Panginoon, hallelujah, yung membro mo, Panginoon, sa bahay, hallelujah, yung pamilya ko may pangangailangan, abutin mo sila ngayon, Panginoon. Don't faith in the Lord, because without faith, it is impossible to please Him. But if you want faith, if you have faith in your life, the promise of the Lord, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Let us expect great things, not because I am great, not because you are great. Hallelujah. You need to expect great things because we are serving, hallelujah, a God who is a great God. Hallelujah. And He is able God. Sa tao walang nag-asa. Dahil ang tao may limitasyon. Pero ang Diyos kaya mong sandalan. Kaya mong asahan. Dahil ang Diyos walang limitasyon. Ephesians chapter 3 verse 15. Now unto Him, the rivers of Jesus, amen, that is able. Our God is not a disabled God. Our God is able God. Kaya niyang gawin ang hindi natin kayang gawin. Kaya niyang i-provide mga tatay ang hindi natin kayang i-provide. Kaya niyang ingatan ang mga anak mo. Kaya niyang gabayan ang pamilya mo. Kaya niyang magpapalain ang buhay mo. Kaya niyang mabuhin. Hallelujah. Ang mga pagkupat mo sa buhay mo. What you need, hallelujah, is to allow God. Praise Him. Yes. If you feel the Spirit of the Lord, you can do it. We are not bound by the preaching of His word. If you feel the presence of the Lord, challenge that Lord. Hallelujah. My expectation, hallelujah, is great unto you, Jesus. Because our God needs your needs. Kung nandito ka na walang pangangailangan, I'm sorry to tell you, this is not the right place for you. Pero kung nandito ka na may pangangailangan, ito ang tamang lugar. Naalasa tayo na may nagagawa. Hallelujah, come on, lift up your voice. Tumayo tayo lahat ng mga pinagpirtawan. Sige, huwag magtitaan. Hallelujah, ang pananampalataya. Sige, huwag magpigilan ang isigaw. Sige, shout! Sige mga kapatid! Sige doon! Be filled with the Holy Ghost! Come on, brother! Yes! Jesus said, if you are thirsty, come unto me and drink. And out of your belly
Sige, 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 sige. Sige mga tatay, huwag mong hayaan na pigilan ka ng kaaway. This is your breakthrough tonight. Sige, kung kaya mo pang sumigaw, sumigaw ka sa Diyos. Kung kaya mo pang pumalagpak ka sa Diyos. Sige mga kapatid. Sige, 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 sige. Sige. Huwag mo hayaan na pipitilan ka ng mundo. Ito ang pangulugan. Sige. Enjoy the presence of the Lord. Sige, sige, sige. It is the Holy Ghost and fire. Sige mga tatay, kung gusto mo lumapit sa altar, kung gusto mo lumuhod. Sige, sige, sige. Let everything that have breath praise the Lord. Sige.